So mga katropa, yung next destination po natin is Tamawan Village. From Session Road or from Burnham Park, it will take about 15 to 20 minutes by car. Depende po yan sa flow po ng traffic. So mga katropa, welcome po dito sa Tamawan Village or tinatawag nilang Garden in the Sky. Ito po yung pinaka main entrance at ito po yung pinaka bukana nitong Tamawan Village. So tara mga katropa, samahan nyo po at papasok na po tayo. So ito po yung pinaka main entrance nitong Tamawan Village at dito rin po tayo kukuha ng ticket sa loob. So mga katropa, dito na po kami ngayon sa Tamawan. This is destination 2. Yan. Ang entrance pala dito is 100. Okay? So kung medyo mahina po yung tuhod mo ay hindi po kayo pwede dahil ito po ay puro akyatin. Okay? Parang magka-camping, ganyan. Ito po ang course po ng kanilang camps. Yan. Ito po yung campsite map. So para hindi po kayo maligaw, pwede po kayo mag-take ng picture para may guide po kayo pagdating sa taas. At yan naman po yung makikita sa loob, yung main entrance, ticket booth, entrance to main gallery, etc. Yan po yung course po ng kung ano po yung makikita pag akyat natin doon sa taas mamaya. So gaya po ng sinabi ko kanina na pag medyo mahina po yung tuhod mo ay medyo mahirapan ka dito kasi dito pa lang po ay puro paakyat na po yan papunta doon sa taas. Kasi ito po ay tinatawag na Garden in the Sky. Mataas po tong lugar na to kaya medyo mahirap po pag medyo mahina ang tuhod natin. So para po sa information ng karamihan, ang Tamawan Village po ay isang lugar na nagpapakita ng kultura at sining ng mga katutubong Igorot noong unang panahon. Dito mo po makikita yung mga replika ng bahay at mga gamit po ng mga Igorot. Katulad po nitong pinapakita ko po sa inyo, ito po yung rice granary dati ng mga Igorot at yung ninyo po nakikita yung tatlong nakaupo po, yan po yung mga gods nila, diyan po sila nagdadasal, parang altar po nila ito. Na humihingi po sila ng ulan pag medyo tuyo na po yung kanilang mga lupain. So ito po yung una nyo po makikita pag akyat nyo dito sa main entrance. So akyat na po tayo sa taas. Yan. So I do suggest na pag pumunta po kayo dito, magsuot po kayo ng komportabling sapatos, komportabling pantalon at damit para hindi po kayo mahirapan sa pag-akyat at pagbaba sa site na ito. So dito sa taas, mayroon din po kayo makikita ditong fish pond na marami pong koi at marami po ako nakikitang coins o barya. Siguro po yung iba dito ay nagbabato and then ginagawa nila parang wishing well. Okay? So pwede po kayo mag-wish kung ano po yung mga dreams nyo na gusto nyo pong magkatotoo. Yan. Isa din pong magandang atraksyon dito sa taas yung tinatawag nilang Ugnayan Gallery na kung saan dito po tinatampok at nakadisplay yung mga gawa po na mga paintings na mga local artist dito sa Baguio. Dito po sa loob ng Ugnayan Gallery, mayroon din pong costume ng Igorot. Pwede po kayo magsuot niyan at kumuha ng unlimited pictures. Wala pong bayad yan. Pwede po kayo magbigay ng tip sa kanilang tip basket. At makikita rin dito yung traditional na bahay ng mga Ipugaw at iba pang katutubong grupo sa Cordillera. Katulad po nito, ito po ang bahay ng mga Ipugaw at dito po nakalagay sa loob yung iba't ibang paintings ng mga local artists dito sa Baguio. So mga katropa, samahan nyo po ako at papasok po tayo sa isang village gallery. Dito po makikita yung mga gawa po ng mga sining at paintings ng mga local artist dito sa Baguio.
So mga katropa, mayroon din po ako nakita dito nga parang isang structure. Hindi ko po alam kung ano po ito. But I think ito po isa sa mga bahay na mga igurot or mga katutubong ipugaw noong unang panahon. Ito po yung replica, I think. So please comment below kung ano po itong pinapakita dito. So after po dito, akyat pa po tayo and then pupunta po tayo sa susunod po na akyatan. Ito po tinatawag na Gazebo 1. Papunta po ito sa Dream Catcher. So tingnan po natin kung ano pong mayroon doon sa taas. So ito po yung tinatawag nilang The Gazebo. So parang tambayan lang po siya. Pwede po kayo magpahinga after po ng mahabang akyatan. At dito po matatanaw na rin po natin yung overlooking view. Mula po dito sa taas, makikita natin yung kalsada at kapaligiran sa palibot po ng Cordillera. So dito, pwede po kayo magsulat or magbandal. Marami pong nakasulat diyan. So almost po kasulok-sulukan ng lugar na ito ay puno na po ng sulat. Po mga katropa, dito na kami sa taas. Ito po yung overlooking dito sa baba. Yan. So paakyat pa tayo. So yung pangalan po na Tamawan ay isang word na nangahulugang vantage point o lugar na may magandang tanawin. So mula po dito sa taas, makikita nyo po yung mga view dito, makikita nyo po yung buong kapaligiran nitong Cordillera at mga kalapit po na mga kabahayan dito po sa taas. So pag dito na po kayo sa taas, napakaganda po ng mga tanawin. Lalo na po pag maganda yung panahon, makakuha po kayo ng magagandang pictures mula dito sa taas. So mga katropa, narating na rin din po natin yung tinatawag nilang the view deck. Dito nyo po makikita yung buong kapaligiran ng Tamawan Village, lalo na po yung mga kabahayan sa ilalim, yung mga sasakyan na dumadaan, at dito po kayo makakuha ng magagandang pictures ng mga halaman at mga bulaklak. Ang Tamawan Village ay mahalaga sa pagpapanatili at pagpapalaganap ng kultura ng Cordillera. Ito ay isang magandang lugar para sa mga turista na gustong matuto tungkol sa kultura ng mga Ipugaw at ng Pilipinas. So mga katropa, sana po nag-enjoy po kayo. Ito po yung pinaka-update ngayong 2025 dito po sa napakagandang Tamawan Village or known as The Garden in the Sky. Ako po, si Chef Angel, nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!